Pakinggan natin tong ano na to, itong sa ano na to, si Pao CC, Spokes Casio, iimbestigahan sa nag-viral na nanampal. Putang na nananampal ah. O, tingnan nga natin to, ano to? Wala naman sa batas natin na papipiliin ka na kaso o sampal o kaso o bugbog. Ang galing ah, diktador. So itong kupal na to, yung tinanggal dyan sa Pausi, pucha nanampal daw ng janitor doon sa ni-raid nila na Pogo Hub di umano. Nanampal? Bakit? Putang ina, hindi nyo naman trabaho yan ah. Police brutality yan. Alam mo, kupal ka. Oh, dapat sa'yo makarma kang hayop ka. Alam mo, kahit pa paano, dito ako believe kay General Torre. Oh, kasi si General Torre, kahit anong pang-iinis mo sa kanya, kahit anong pangungupal mo sa kanya, hindi siya gumaganti. Hindi, totoo to ha, totoo to, promise to. Hindi gumaganti si Torre, kahit na anong pang sisigaw mo sa kanya, "Hoy Torre, lumayas ka na, buwisit ka," ganun mo. Hindi siya tumitingin sa'yo tapos sisindaking ka, walang ganun. Hindi, siguro dahil sa KOJC ang daming camera. Oo, pero dito, hindi alam nitong longest na taga-gobyerno na to na may CCTV camera. Tangina niyan, huling-huli siya sa akto. Pero kahit pa paano, nung nakita ko to, sabi ko nabilib ako ng konti lang. Mga ganito lang, nabilib ako kay Torre kasi sports siya. Kahit na anong sabihin mo sa kanya that time, talagang focus lang siya doon sa heartbeat. Dapat talaga kasuhan. Wala namang SOP ganon. Ito ang CCTV footage na nag-viral sa social media. Kita ang 3 beses Putang ina, sinampal, gago. Kung ako sinampal nito, kakagating ko sa liig to. Hayop no, parang kasi daw, ito daw janitor na to, dinerty finger sila, pinagmumura sila. Ano ngayon? Ano ngayon kung pinagmumura ka? Putang ina. Ako nga, kaya kitang mura-murahin araw-araw eh. So, ito daw, tinakot niya na sasampahan niya ng kaso. Ngayon, sabi daw niya, anong gusto mo? Sampahan kita ng kaso o sampalin na lang kita? Tayo na, syempre, pipiliin nito, sampal. O ayan, mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Ngayon, sasabihin nyo. Sabihin nyo si Duterte ang kriminal? Sasabihin nyo si Duterte ang hayop? Tingnan nyo yung mga tao ni Bongbong Marcos. Sir, pag murahan lang. Pag minura ka, pinakyo ka, pakyuhin mo din, murahin mo din 5 beses pa. O magmurahan kayo na magmurahan hanggang sa mapaus kayong dalawa. Pero yung puta mamimisikal ka, wala sa usapan yan. At unang-una, wala sa trabaho mo yan. Dapat talaga sa'yo, makulong kang hayop ka. Oy, Kuya Guard, Kuya Janitor, putang ina, sampahan mo ng kaso yan. Kailangang mabulok sa kulungang hayop na yan. Di ba napakaano ni General Torre? O yun, sinabihan ko si General Torre. General Torre, isip ka ng isip. Wala ka namang isip. Tamo, hindi naman nagalit. As in, hindi nagalit yun. Hindi ako pinandilata ng mata nun. Yun nga na, nagsampa ng kaso. Kung panahon talaga ni PRD to, Aldrin Abraham, putang ina, gugulpihin niya to. Hindi papayag yung si PRD. Puta, ako lang ang siga. Ikaw trabahante ka ng bayan, pasahod ka ng mga Pilipino, punyeta ka na, nanampal ka ng Pilipino. Putangin to siguro, marami nang hinayop tong tao na to. O, kung sino man yung mga hinayop ng tao na to, magsilabas na kayo ngayon. It's your time to shine. Oh, dito talaga may patunay na may problema sa temper ito. Oy, Congress, galit na galit kayo sa matapang na si Duterte. Nagmumura si Duterte sa Senado. Gigil na gigil kayo. O ano to? Nananampal. Tao ng gobyerno, katulad nyo. Mga pasweldo, palamunin ng taong bayan. Putang ina, akala nila mga hari sila sa Pilipinas. Na kapag binastos mo sila, pwede ka na nilang saktan. Pucha, ganyan ang gobyerno natin ngayon. Buisit, na pananampal ng isang lalaking nakasombrero sa isang lalaki na tila umiiyak na. Ang lalaking nanampal, nakilalang si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson. Ano kapal ng mukha mo, sir? Bakla ka ba? Ba't nananampal ka? Ha? Buti dapat kinurot mo na lang.
Oh, proud pa siya. Tinan mo, proud pa siya. Winston Casio. Habang ang sinampal ay sinasabing janitor ng sinalakay na Pogo Hub ng PAOK sa Bagak, Bataan. Sa isang interview, inamin ni Casio na uminit ang kanyang ulo. Pang ina mo, uminit ang ulo mo, gago. Kung uminit ang ulo mo, barilin mo. Para hindi na uminit ulit. Doktor ka pa namang hayop ka. Oo, PhD ka pa naman. Tapos satanas ka. Mantakin mo dahil janitor, ginanon-ganon mo na. Anong klaseng tao ka? Buwisit ka. Ha? Ikaw ang hari ng mga kupal. Matapos na mag-dirty finger ang biktima habang nagsasagawa sila. Umalik yung bata at sinabi na, Sir, papakyo at pinagmumura ako dun sa loob. Pinuntahan ko na yung loob. O anong So, bawal kang murahin, bawal kang pakyuhin. Eh kung feeling nila mali yung ginagawa nyo, tanga na, hindi bawal yun. Freedom of expression yun. Nag-e-express siya ng frustration sa'yo. Kausapin mo yung tao, ba't namamakyo ka? Ba't namamakyo ka? Anong problema? May warrant of arrest naman kami. Meron naman kami search warrant. Meron naman kaming operational permit. Anong kinakagalit mo? Ba't ba galit ka sa akin? Komprontahin mo ng ganun, di mo sasampalin. Sasampalin, di naman kasama ng trabaho mo yung kupal ka. Nag-aral ka pa, nag-PhD ka pa, putang ina, wala ka naman natutunan. Anong operasyon? Meron pang mga civil service tong mga hayop na ito. Kakapal ng mga mukha nyo. Kaya naman, kinausap niya aniya ito at pinapili kung sasampahan niya ito ng kasong unjust vexation o bibigyan na lamang ng mag-asawang sampal. Pinili aniya ng biktima na sampalin na lamang siya. Kaya naman bukod sa sampal sa magkabilang pisngi, binigyan niya rin ito ng ikatlong mahinang sampal. Wow, putang ina, mayroon pa daw apo, kapal na mo. Ayabang, no? Ay na siguro ginugulpi ng asawa to. Siguro nung bata to, batukan to, no? Oo, siguro baka sa nung nasa eskwela, baka sinasampal din ng mga kaklase yan. Kaya ganyan ang ugali niyan nung napunta na sa kapangyarihan. Kaya lang, sampalin mo yung mga, sampalin mo yung mga hari ng Pogo. Yan. Yung mga nauhuli yung mga Pogo King, sinasabi yun na sampalin mo, putang ina, tingnan ko lang. Kundi maglaho buong angkan mo. Kaya nyo lang, yung maliliit na tao eh. Kaya nyo lang yung mga mabababang tao eh, putya. Ako, subukan mo ko sampalin. Subukan mo ko sampalin, lips to lipsing kita talaga. Lalaplapin kita, hindi ako magtututbrush 1 linggo. Putangin na talagang didilaan ko pati mga butas ng ilong mo. Para magtanda ka sa kahayupan mo. Ang pamunuan ng PAOK, hindi pinalampas ang insidente. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, inalis niya sa pwesto si Casio habang nagsasagawa ng investigasyon dahil sa pananakit nito. Si Director Casio, nirelieve ko na. Nirelieve, kasuhan mo na din. Kaya na mali yung ginawa niyan. No? Ang tawag dyan, police brutality. Tawag dyan, paglabag sa human rights violation yan. Hayop na yan. Galit na galit kay Duterte dahil matapang. Yung pala, kayong matatapang, mga buwisit kayo pag walang camera. May CCTV, huling-huli sa akto, nagyabang pa. Tangina ako, pag naka-on yung camera ko, ginawa-gawa mo yan, putya, patay ka talaga sa akin. Maswerte ka, wala ako dyan. Nagbaba ako nung memorandum for him to explain regarding dun sa incident nangyari noong October 31 nung nan-raid dun sa may Bataan. For the meantime, administratively siya at wag nang for the meantime, spokesperson lang, bakit nandoon kasi sa operation? Bakit kasama ka na nagre-raid? Spokesperson ka lang pala, kupal ka. Ang spokesperson, ang trabaho niyan magsalita lang para sa inyong organisasyon, sa inyong opisina. Halimbawa, may media, interview. Yan, spokesperson, yun ang trabaho mo. Kupal. Ba't nandiyan ka sa loob? Ba't kasama ka mang raid? Tangina, part ba ng trabaho mo yan? Hindi ka daw spokesperson, spank person ka. Ini-spank mo eh. Buisit talaga, no? Tanggal din siya sa pagiging spokesperson ng PAOK. Sinabi pa ni Yusek Cruz,
Wala sa pulisiya ng PAOK ang naging aksyon ni Casio. At automatic yan, dapat kakasuhan mo yan. Wala naman sa batas natin na papipiliin ka na kaso o sampal o kaso o bugbog. Dapat talaga kasuhan. Wala namang SOP ganon. Bilang bahagi ng investigasyon, tiniyak ni Yusek Cruz na kakausapin din ng PAOK ang biktima upang mahinga ng kanyang panig. Siyempre, kailangan kasama yung tao. Yun ang talagang complainant. Although, ang sabi nga is nag-ayos naman sila o naayos naman. But kailangan pa rin namin makausap at maimbestigahan yung taong nasampal. Sakali aniyang mapatunayan ng kasala, posibleng matanggal si Casio sa PAOK. Pwede siya makasuhan at pwede rin Nagkasala, hindi mo pa ba nakikita? Oo, sabi nga nila, if a picture paints 1,000 words, a video doesn't lie. Oo, yung video ko, ano nangyari doon, as is where is yun. Nanampal siya, which is not part of his job. Especially sa operations na ganyan, ng raid, yung spokesperson, hindi niya trabaho yan. Oo, wala siya dapat doon sa raid. Matapang naman pala yung spokesperson. Dali nyo sa Mindanao. Oo, ipahunting nyo yung mga abusayap. siya matanggal sa pagiging direktor niya sa PAOK. Sinalakay ng PAOK ang Central 1 Bataan sa Bagak. Ayan, so yan ang dapat imbestigahan ng Kongreso, tama?